So this is the greatest privilege that we have in our life, to know who He is. No, ako hindi ko ma-imagine na itong mga anak ko, isa-sacrifice ko sila para ma-save yung iba. But you know, yun yung proof ng love ng Lord para sa atin, na He sent His Son in our place. Na tayo yung supposed to be na mamatay para sa kasalanan natin. But Jesus Christ gave His life, no, na para hindi na natin kailangan ibigay yung life natin for us to be saved, para malinis yung kasalanan natin. So pwede tayo magsabi ng amen. Okay lang. Amen means nag-agree tayo. so okay. So hindi ba tayo masaya? Siyempre masaya tayo, no? We are grateful and we are thankful for that to know that He loves us. Sabihin mo daw ulit sa sarili mo, God loves me. Kung feeling mo na walang nagmamahal sa'yo, sabihin mo na, Lord, you love me. No, sabi sa Romans 5:8. Sige, buksan natin sa Romans 5:8. Ito yung tindi ng pagmamahal ni Lord para sa atin. Thank God. Romans chapter 5. God demonstrates His own love towards us. Yan. In that while we were still sinners, Christ died for us. Yun, see, no? Kasi attachment, but kahit nung makasalanan pa tayo, si Lord died for us. Okay? So, yun na, sinabi din natin yung kanina, yun sa John 3:16. And, para at least may basis tayo ng ano yung pinag-uusapan natin, sa John 15. Thank God. John 15:13, sabi din, Love has no one than this, that a person will lay down his life for his friends. Amen. So wala na daw mas matinding pagmamahal pa na tulad ng gano'n na yung isang lay down his life for his friends. So hindi lang daw tayo friend ni Lord, but no. Tayo daw yung friend ni Lord, but we're not just yung friend ni Lord, but we are His people. Amen? Amen. Sige lang. Okay lang. Wag lang kayo ma-distract sa mga bata. Enjoy lang. Thank God. So, ito pa. No? Kaya kailangan natin maintindihan yung love ni Lord para sa atin. Sabi sa Romans 8:38-39. Napaka powerful na verse. And truth na kailangan natin maintindihan yung tindi ng love ni Lord para sa atin. Romans 8:38-39. For I am convinced that those nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Yes. So, ang sabi dito, no, neither death, no, kahit daw kamatayan or life, kahit pa daw angels or rulers na sinasabi dyan, nor things present, yung yung nararanasan mo ngayon, or yung mga darating pa na mga bagay, nor powers, no, hindi natin pag-usapan kung ano pa talaga ibig sabihin niya, those demonic forces that are against your life, yung mga demonic forces that will try to destroy you, kahit pa man daw yan, nor height, nor depth, ano pa yan, nor anything else in all creation. Imagine mo, no? Wala daw kahit ano will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Walang pwedeng mag-separate. Kahit ano pa man yan na meron sa creation, no, yung tindi ng love ni Lord para sa atin, hindi daw yun mawawala. Amen? Para maintindihan din natin, ang sabi din sa ito, no, sa Jeremiah, no, kasi kailangan natin maintindihan. Appeared to us in the past, saying, I loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Amen. So, anong everlasting yan? Sabihin mo daw, everlasting. Everlasting. No, pag sinabi natin everlasting, forever yan. Ganon yung tindi ng love niya. Ganon daw katindi yung love ni Lord para sa atin. No? I have loved you with an everlasting love. So, alam nyo, kung i-meditate natin ito ba, yung ganitong klaseng tindi ng pagmamahal, hindi po talaga ito basta-basta.
So minsan kung susubukan natin na intindihin ito ba, meditate natin yung Lord, mahal mo pala ako, yung love mo pala para sa akin everlasting. Minsan hindi mo pipigilan na mapaluwa ka ba. So lalo na pag akala mo na walang nagmamahal sa iyo. Okay? Si Lord loves you with an everlasting love. Amen. Okay? So thank God. Praise God. So kasama dito, no, the greatest privilege is to know God. And under dun sa point dun is to know His love for you. Yung pangalawa naman, know His presence. Sabihin mo daw, know His presence. Sino sa atin dito, no, na gusto mo ma-experience yung presence ng Lord sa life mo? For me personally, yung presence ng Panginoon, yun yung pinaka the best. In the Old Testament, magano muna tayo sandali, may time pa ba? In the Old Testament, just a brief lang para at least maintindihan natin. Yung sino lang makapasok sa presence ng Panginoon kasi is yung mga priests. Yung mga Levites. Sila lang yung mayroong privilege na makapasok sa presence ng Lord. Kasi doon kasi sa tent, meron yung tinatawag na nandun kasi yung Ark ng Covenant sa tent na yun, nandun yung Ark ng Covenant. Yun yung Ark ng Covenant, yun yung kung saan nandun yung Ten Commandments na binigay kay Moses, sa ganun something. So, nandun yun, may mga chambers yun siya, yung outer court, tapos yung sa middle court, at saka yung inner court, tapos yung Holy of Holies. Doon talaga nandun yung, maramdaman mo talaga na nandun yung presence ng Lord na nagdedwell. So, yung makakapasok lang doon is yung merong pure of heart. Kaya nga yung mga priest, bago sila papasok doon sa Holy of Holies, is nagpe-prepare sila for 1 year. Nagpa-fast sila, no? Inaano nila kung meron pa ba silang nag-ano sila na mga sin offering para kung papasok sila doon, hindi sila mamamatay. Kasi yung during yung time na yun, kung ikaw may makasalanan ka tapos nandun ka sa presence ng Lord, hindi ka mabubuhay. So yun yung So kaya nga pagpapasok yung mga priest doon, meron yung nakatali sa kanila na may nakatali na sa paa nila. At the same time may bell. Kasi kapag narinig ng tao na hindi na tumutunog yung bell na yun, ibig sabihin So, hindi na-struck qualified na yung sila. priest. So na-struck down na siya. So hilain nila. So pag tumutunog pa yung bell, ibig sabihin buhay. So yun. But thank God, no, doon na-enjoy, doon lang nila na-enjoy yung talagang tindi ng presence ng God. But alam nyo ba, when Jesus Christ died on the cross, no, yung veil na yun, kasi yung veil na yun, ano daw yan makapal yun. No, so hindi ko alam anong klase yung tela na yung makapal yun. So hawiin pa para makapasok sila dun sa Holy of Holies. Yung veil na yun na iilan lang ang pwedeng, yung mga priest lang before ang privilege na pwedeng pumasok doon sa presence ng Panginoon, tinear down yun ni Lord. Na-tear down yun, no? Yung veil na yun na nagsiseparate sa atin to yung ordinary people to come into the presence of God, na-tear down yun siya. Sa cross na. Yeah, veil you was know, so yung babasahin yung Bible, wala na tayong time pag-usapan yun, no? When Christ died. No, yung sinabi ni Lord na it is finished, nung natapos na-tear yung veil. So, ibig sabihin, by His blood, meron na tayong privilege na pumasok doon. Sabi nga sa Hebrews, para at least maintindihan natin, na, no, sa Hebrews 10:19, yung context ng na There's confidence to enter the holy place by the blood of Jesus. Amen. So you see, makapasok na daw tayo sa holy, yung privilege na meron yung mga priest before na ma-enjoy yung tindi ng presence ng Lord. Tayo daw, because of the blood of Jesus, we can also get into that presence, into that holy of holies as we desire Him sa life natin. Amen. Matindi po 'yun, no? For me personally, the thing that
the thing, the experience that changed my life is when I experienced the presence of God personally. Na hindi lang pala yun na yung tindi ng presence yun na maiyak ka. No, hindi lang goosebumps, yung magaan, maging magaan yung loob mo, kung may problema ka, no, Lord, mag-pray ka, and then maramdaman yung presence si Lord, yung comfort niya para sa'yo. So, sabihin mo daw ulit, know His presence. But it has to be a personal decision that we have to make day by day. That we know Christ and we have this fellowship with Him. Okay? So, yun, know His presence. And, yung pangatlo, kasama pa rin ito, no? Yung the greatest privilege is to know Him, to know God, is yung to know His promises for you. Sabihin mo daw, know His promises for you. Know His promises. Yan. So, maraming mga pangako ang Lord para sa bawat isa sa atin. Kung yung tao daw, yung pangako ng tao napapako. Tayo na-disappoint tayo sa bawat isa kasi may pinangako. Tapos tapos hindi pala natuloy. O baka kami may mga pinangako kami tapos hindi pala namin nagawa. Pero si Lord, yung mga promises niya, Yes and amen. is yes and amen. Ibig sabihin, pag pinanghawakan mo yung pangako ng Diyos para sa'yo, tutuparin niya yung para sa'yo. Amen. So, ano ba yung need mo ngayon? Pera. Besides sa pera or di ba? Kailangan mo ba ng healing? Kailangan mo ba ng healing in some area of your life? Ano ba, emotionally, psychologically, financially, spiritually? Physical. Ano ba yan? Whatever is that, no? May provision si Lord para sa bawat isa sa atin according sa word niya. Amen. God, know His promises for you. Kasi, once we receive Christ in our life, if you have not yet received Christ in your life, later we will pray para mas, as your Lord and Savior. Kasi yun yung, hindi lang niya tayo sinibat, yun daw yung inheritance na meron tayo. Sabihin mo daw inheritance. Inheritance. Yun yung, ano ba yung inheritance sa Tagalog? Yun yung pamana ni Lord, no? Yung pamana ni Lord, hindi yun nagugunaw. No, yung pamana na pwede nating mamana sa mga ninuno natin, pwede yung mawala. Pero yung pangako, yung pamana na meron si Lord para sa atin, hindi yun mawawala. Amen. So, praise God. So, ni Lord, nasa word niya, kung ano yung sinasabi niya sa salita niya. That's the reason why, kailangan natin basahin yung word niya. Amen? Amen. Kaya natin ito ginagawa. Kaya natin ginagawa ito at least napag-uusapan natin. No, kasi hindi natin makiklaim ano yung promises niya para sa atin, para sa need na meron tayo, kung hindi naman natin binabasa yung word niya, na nandun yung promises niya. Tama po ba? Amen. Okay, so ganun po kahalaga yun. Kasi wala tayong i-claim na inheritance kung hindi natin alam. Amen. Ito po yun. Si Lord, bound siya sa word niya. Amen. So, regardless of kung ano yung nararamdaman mo emotionally, ano yung nangyari sa paligid mo, physically or what, Lord, sabi mo. si Lord bound siya sa word niya. Kung pangawakan mo yung word niya, for example, may promises na pinahawakan, no? Or physical ailment, no? Sabi ni Lord, by His stripes, we are healed. No? So, si Lord, pag pinahawakan mo, Lord, sinabi mo sa word mo. Ang accusation sa'yo, magkakasakit ka, may sakit ka, ganun. Pero pag pinahawakan mo yun siya, bound si Lord dun eh. So, hindi si Lord liar. I-fulfill na yun sa life mo. Kasi dapat nating ma-receive yun as our inheritance, as our privilege. No? So, amen po ba? Amen. So, he is bound by His word. He will fulfill His word sa buhay ng bawat isa sa atin. As we God hold is on. not a man that he Yeah. should lie. Okay, so, kaya pas dito is to know His purpose for your life. Amen. So, sabihin mo daw, know His purpose for your life. Know His purpose for your life. Kailangan nating maintindihan na more than our personal plans, ang Panginoon, meron siyang greater plan para sa buhay ng bawat isa. Whether you believe it or not. Ako personally, nung hindi ko pa nakilala si Lord, ang pangarap ko lang, na maayos lang yung buhay. Siyempre, plano din yun ni Lord para sa atin, but hindi ko
But when I received Him in my life, no, I received the Lord in my life, especially as Jesus as my Lord and Savior. Nung ko naintindihan na hindi lang pala yun bound ako dun sa physical ano lang na bagan. There is something greater na gusto ni Lord na magawa through our lives. Especially na yung buhay natin maging blessing din sa buhay ng ibang tao, na no, yung buhay din natin na because how God touched our lives, how God changed us, yun din yung ibabahagi natin sa iba na kailangan din si Lord. Kailangan din ng ganun. No, especially yung salvation yung eternal life na kung saan binayaran ni Lord yun with His life para ma-receive natin yun. Amen? So, no, yun yung ano, kailangan natin maintindihan, know His purpose for your life. Ganon, again, babalik na naman tayo. Lord, ano ba yung purpose mo para sa akin? So, i-connect natin lagi yung life natin. Ano ba yung sinasabi niya? Ano ba yung identity natin kay Christ? Amen? Kaya nga, iniintindi natin yun. Lord, ano yung, kasi, sabi mo sa katabi mo, you are a child of God. You are a child of God. For your life. Sabi mo, tapigin mo katabi mo, God has a purpose for your life. No, so, bilang child ng Lord, i-connect natin lagi yun. Yung kasi yung identity natin, anak ka ni Lord. So ngayon, Lord, bilang anak mo, ano yung gusto mo gawin through my life? Yun yung i-discover natin. And ako, dinidiscover ko pa rin. Hindi ko sinasabi na mas magaling ako sa inyo, na-achieve ko na yung certain level ng, wala. No, wala tayong pagmamayabang kundi si Lord lang. Amen. No, and yun yung magiging goal natin, na Lord, nandito ako sa Germany para anong purpose pa? Besides na Lord, this will be, na ibe-bless mo ako dito. Besides, beyond that Lord, ano pa ba? Ano pa ba Lord? Beyond yung ito, na desire ko na magkaroon ako ng ganito, God, yes, God will do it. But Lord, beyond that, ano pa Lord? So yun yung i-discover natin. Together. Amen, together. Amen, sabi mo, together. Together. My God. So, know His purpose for your life. And, yung purpose ni Lord para sa life natin din is to make Him known. Amen. Sabihin mo, to make Him known. To make Him known. No? Pasikatin natin si Lord. No, ibig sabihin, ipakilala natin kung sino si Lord. Kasi maraming mga tao, yung buhay nila, kailangan nila si Lord. In fact, ako, sabi ko nga, kami, isa din kami sa mga naging beneficiary na Na-sharean din ng meron din mga tao na na-share din yung about kay Christ sa amin. Na dati wala akong pakialam. Dati enjoy na ako eh. Rockers. Kontento na ako sa ganito lang. Hindi ko alam na may plano pa palang maganda si Lord. Hindi ko na-imagine sabi ko nga, hindi ko na-imagine before na magkaroon pa ng ayos sa buhay ko pa, na maging nurse pa ako. No, kasi yung idea ko ng yung masaya is yung makamundo lang. Kala ko yun lang yung magbibigay ng fulfillment sa akin. But when I received Christ and then nag-decide ako one day na sabi ko, Lord, maraming salamat na tinouch mo yung life ko. Sabi ko, Lord, gusto ko nang makilala. And Lord, sabi ko, nagkaroon ng point sa life ko, sabi ko, Lord, itong buhay ko na ito, gamitin mo lang. Gamitin mo yung life ko. Gamitin mo yung life ko na And, to cut a long story short, na hindi ko naisip na hanggang ngayon, na magkaroon tayo ng privilege na makasama ka namin kayo. No, and then, magamitin ng Lord, doon pa As sa a Pilipinas, na sino man lang tayo. But, the Lord looks beyond that. Nakita niya tayo, sabi sa Bible, even before pa daw tayo na-form sa womb natin, nakita niya na daw tayo. And ang sabi niya, He has called us as a prophet to the nations. Ibig sabihin, pag sinabi mong propeta, hindi yun ibig sabihin na ano ka talaga. Sa womb But, mo, ma'am. ikaw yung magpapahayag ng kung sino siya. Kung ano yung ginawa niya sa buhay mo. Amen? Amen. Di ba ang galing ng Lord? Amen po ba? Amen. Galatians chapter 2, verse 20.
Yung original na ano ng Lord para sa ano is yung salvation sa mga Jews lang. No, but in-extend ni Lord sa atin na hindi mga non-Jew tayo, tawag kasi sa atin mga Gentiles. So, yun yung privilege natin. So, and yung mystery, yung mga mysteries na sinasabi yan, yun na yun. Yun din yung ano, i-share natin yung who Christ is to others so that ma-experience nila yung hope na ito. Okay? And last, John chapter 17 verse 26. Your name known to them, and will make it known, so that the love with which you loved me may be in them, and I in them. So, maging si Christ, ito yung naging heart niya. Ipakilala kung sino ipakilala kung sino siya, and yung love niya, no, sa iba. So, I pray na sa sharing natin na ito, na na-inspire tayo, nabigyan tayo ng instruction, na actually yung title ng ano na to is yung ng message na ito is to know Him and make Him known. Sabihin na, to know Him To know Him. and make Him known. So, yun. Alam ko, baka yung iba narinig na ito. But ito talaga. So, this is the greatest privilege that we have in our life. To know who He is. And kasama dun, to know who He is, know His love for us, know His presence, know His promises, and yun na nga, know His purpose for your life, which is to make Him known. Amen. So,